Sa 10 araw na paglilibot natin sa probinsya ng Ifugao gamit ang motorsiklo ay nasaksihan natin ang mayamang kultura, tradisyon at kasaysayan ng lugar. Inisa-isa natin ang UNESCO World Heritage Sites, ang hagdan-hagdang palayan na matatagpuan sa mga bayan ng Banawe, Mayuyao, Kiangan at Saungduan. Nakisaya sa taunang pagdiriwang ng Igkumtad at Majawjaw ng Mayuyao, nagcamping sa loob ng Magat Dam na mangha sa nagtataasan at naggaganda ang mga kabundukan, mga talon at iba pang mga atraksyon at mas nakilala ang mga residente ng probinsya na ating nakasama at nakasalamuha sa ating paglalagi dito. Kilalanin at tungayan ang natatanging ganda ng probinsya ng Ifugao. Sa unang episode ng ating Ifugao Travel Series, itatampok natin ang Batad Rice Terraces at Bangaan Rice Terraces, ang dalawang kabiga-biganing hagdan-hagdang palayan na matatagpuan sa bayan ng Banawe. Mula sa probinsya ng Rizal ay nagmotor tayo patungo sa Banawe, kung saan dumaan tayo sa tinatawag nilang Dalton Pass o ang palikulikong daan ng Santa Fe, ang nag-uugnay sa mga probinsya ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, na siya nagsisilbing lagusan naman ng mga patutungo sa iba't ibang probinsya sa ilagang bahagi ng Pilipinas, ang Cagayan Valley na kinabibilangan ng Isabela, Quirino, Cagayan at Nueva Vizcaya, gayon din sa mga patutungo sa Cordillera Administrative Region. Good morning, wanderers! Kasalukuyan po nating tinatahak yung kahabaan ng Dalton Pass or Balete Pass. So, nandito po tayo ngayon dahil pupunta po tayo sa Cordillera. So, lilibutin po natin yung mga tourist destinations sa Cordillera region. So, matagal ko na pong pangarap na mapuntahan ito sa pamamagitan ng motorsiklo. So, maraming beses na tayong pumunta sa Cordillera, ngunit sasakyan o kaya van yung mga sinasakyan natin. Pero ngayon, motorsiklo, nang sa ganon is mapuntahan ko kahit yung kasulok-sulukan ng Cordillera. Lalong-lalo na yung matagal na nating gustong puntahan, yung Batad Rice Terraces. Matapos ang humigit 10 oras ng biyahe ay narating natin ang Barangay Batad sa Banawe, kung saan matatagpuan ang Batad Rice Terraces. So, andito na tayo ngayon sa Batad. Pumula dun sa parking, iniwan natin yung motor natin. Tapos maglalakad lang tayo papunta dun sa homestay na patutuluyan natin. Ayan. So, tingnan nyo naman yung dadaanan. Mukhang dito nga. So, talagang hindi pa siya established. Dito pa lang, mapapalaban na agad tayo. Paano pa kung muulan to? Maputik at madulas. Ako, sana magawa na agad to. Narinig nyo yung tunog dito? Talagang gubat na gubat ah. So, mula sa parking, mga 10 minutes daw yung lakarin papunta sa mga homestay. So, depende pa rin kung saan yung homestay nyo. Pero siguro average, yun yung layo nyo. Then, 150 pesos kapag motorcycle, overnight parking. So, mag-aalas 2 na ngayon ng hapon. Napakatagal din ng pagmamotor natin. Daming hinto-hinto.
Welcome to Batad, Banawe, Ifugao, a UNESCO Heritage Site, location of the Amphitheater Rice Terraces, 1,100 meters elevation. So, ganun siya kataas. Yan naman yung view na nag-aantay sa inyo. Medyo nakakapagod kasi galing pa tayo sa pagmamotorsiklo. Pero malapit na yan. Mamaya pahinga na muna siguro tayo. Tapos bandang hapon, sunset, merienda, ikot-ikot. Then bukas yun na yung todo. So may Tapia Falls. Then yung Batad Rice Terraces sa may trekking. Papakita ko po sa inyo yung kwarto na tutuluyan natin dito sa Batad Viewpoint Guest House. So ito yung kwarto po natin. Mag-isa lang po ako, pero itong kwarto na to, since wala naman pong iba naka-checking ngayong araw, Biyernes po ngayon, pero kung titingnan po natin, kaya po nito yung hanggang 4 hanggang 5 tao. Or pwedeng hanggang 6 pa nito. Ayan. So, depende naman po sa bilang ng turista kung magkano yung babayaran ninyo. Sa akin po is 700 pesos. Overnight po yan. Ayan. So, dito sa baba, may 2 po silang kwarto dito. And then, ang kagandahan po dito, ayan. So yung Batad Rice Terraces nandyan lang. Kumbaga view deck. So anytime papahinga kayo dito, magkakape or mag-breakfast, maganda yung tanawin na nag-aantay sa inyo dito. Kaya ito naman yung CR nila, shared bathroom. So meron silang 2. Yung tubig nila galing sa ilog. At warning lang, sobrang lamig. Sobrang lamig ng tubig nila. So para kang naka-aircon or parang may yelo yung tubig. So hihanda nyo yung sarili nyo kapag gusto nyo maligo. Kailangan yung tiisin yung lamig. So sa umpisa lang naman siya. Pero malamig pa rin talaga. Ayan. So common na bathroom kapag nasa probinsya tayo. Ayan. Gawa sa kahoy at yero. And malinis naman siya. Yan. So kahit na galing sa ilog yung tubig, matuto pa rin po tayong magtipid. So gamitin lang yung sapat or tama at kailangan sa paggamit ng tubig. Yung mga ilaw naman nila, yung ibang ilaw nila dito, merong solar na sa taas, yung pinaka restaurant nila. Pero yung iba naman, ito naman sa Batad, meron talaga silang kuryente dito. So, wala namang problema. Kung kailangan nyo mag-charge ng mga gadget ninyo, pwede naman. Yan. And then, yung internet or wifi, so, meron po sila doon parang prepaid. Kumbaga, babayaran po ninyo siya. Then, depende kung gaano katagal. May 1 oras, 3 oras. Ayan. So, tuloy-tuloy siya. Iko-consume siya ng tuloy-tuloy. Parang sa computer shop, parang gano'n. Pagsikat ng araw ay nag-almusal na muna tayo bago natin inumpisahan ang ating paglilibot sa Batad at namangha sa napakagandang tanawin mula sa ating tinutuluyan. Dito ay pasumandali na din nating ipinalipad ang ating drone para makita ang ganda ng Batad Rice Terraces. Good morning po. So nandito po tayo ngayon sa Batad.
kasama po natin si Ate Len. Siya po yung local tour guide natin. Lilibutin po natin yung Batad Rice Terraces, yung dinadayo ng mga turista dito, mapa-foreigner man yan or Pilipino, gaya ko. And then yung Tapia Falls at yung mga iba pang mga tourist destinations na makikita natin dito sa Batad. Usually, Ate Len, mga gaano katagal po yung papunta dun sa viewpoint? 1 hour. 1 hour din. Depende pa sa pacing po yun. Sa turista kung gaano kabilis. So, ito yung Batad Elementary School. Ito yung eskwelahan nila dito. Iba pa po ito doon sa school sa baba. Meron pa po isa. Ito na po yun. Yan. So meron din silang gym dito. Sa part na ito ng Batad, meron na mga established na trail. Sementado, tas may railings na gawa sa bakal para masigurado yung kaligtasan ng mga turista. Then mula dito, napakaganda na ng view. Andito pa lang po tayo sa bandang taas o gitna, pero kitang-kita mo na yung ganda ng Batad Rice Terraces. Paano pa kung nandun na tayo sa mismong hagdang-hagdang palayan. So makikita natin yan mamaya. Dito marami na rin homestay sa dadaanan natin papunta ng top view. Mga nagbebenta ng souvenirs. Yan. Ref magnet. Tapos yung mga miniature nagawa sa kahoy. Keychain meron din. Tapos yung mga tapis, yung traditional costumes dito sa Ifugao, meron din sila dito. Dito sa Batad, talagang ramdam na ramdam mo talaga yung payak na pamumuhay. And then, napanatili pa rin nila yung kumbaga ganda ng lugar, although medyo madami na rin po yung mga bahay. Pero yung ambience nung lugar, pakinggan po natin. So, dinig na dinig nyo yung iba't ibang uri ng insekto, mga ibon, na talaga namang nakaka-amaze, nakaka-relax. Tapos, sariwang simoy ng hangin. So, yan yung mga dahilan kung bakit tayo lumilibot dito sa Pilipinas. Para mapakita natin sa inyo, sa mga kababayan natin na hindi nagagawa na makapag-travel. Kumbaga tayo ay nagiging instrumento para kahit paano mapakita natin. Parang nakapunta na rin sila dun sa mga lugar na yun. Maswerte po kayo at araw-araw is nakikita nyo ito. Talaga. Mas lalo nga kung tinutulungan kami ng gobyerno para ma-maintain namin lahat sana yung dapat na ma-maintain. Dapat maturuan din yung mga bata, hindi lang sa pag-aaral. Tsaka hindi lang sa mga gadget. Dapat lahat din, maturuan din sila dito. So yun po yung sinasabi ni Ate Len na sana is maipasa yung tradisyon dito sa Batad. Kasi ang nangyayari po, yung mga kabataan ngayon, medyo mas nakatutok na sa mga gadget, ganyan. Yung dati-dati daw po, yung mga anak-anakan po nila, sila po yung nagiging katuwang nila dito sa Batad Rice Terraces. Sila yung mga nagtatanim, nag-aani. Pero dahil sa modernong panahon, mga nag-aaral po yung mga anak nila, yung iba, kumuha ng iba't ibang kurso, and then, sa ibang lugar na napapadala. Kung hindi nga ma-maintain, ganun ang mangyayari doon. Yung ma-slide, yan, hindi na nalilinisan, hindi na, iba na ang view, iba na ang gaya nung iba doon, wala na. Kasi wala nga sila dito, yung isang family, wala sila dito. Kaya yun ang nangyari sa mga bukid na hindi natamnan. Hindi naman po pwedeng pakialaman ng ibang pamilya yon. Kasi,
So sana po yung local government dito sa Ifugao at sa Batad ay magbigay ng suporta. Kahit din sa sa Senate, dapat tumulong din sila dito. Makita nila yung ang dapat magagawa at nagagawa dapat. Kasi I think kailangan na rin po ng atensyon ng national government natin, kasi ito naman pong Batad Rice Terraces, kasama talaga siya sa UNESCO Heritage Site ng Pilipinas. So napaka laking tulong nito sa turismo, and syempre likas na yaman ito. Kumbaga maituturing natin tong treasure ng buong Pilipinas. So sana matulungan ng community ng Batad para mapanatili yung kagandahan ng Batad Rice Terraces. Dito sa Batad Rice Terraces, doon po sa naging kwentuhan namin sa kahapon, doon sa tinutuluyan ko, iba't iba daw po ng timing or panahon ng taniman dito ng mga palay. So iba-iba rin po yung time kung pwede silang umani or harvesting na tinatawag. Pero itong mga nakikita po natin ngayon, meron na po yan mga last week ng June hanggang first week ng July. Meron po mga nakaschedule na harvest. So meron po yan tradisyon dito sa Batad. Yung mga nagmamayari po nitong mga palayan, yan, meron silang ginagawang ritual or tradition sa pag-aani po nila. So sana in the future, masaksiyan din po natin yung harvesting na yon para maipakita natin sa inyo. Ayan, so nandito na po tayo sa highest viewpoint dito sa Batad Rice Terraces. Kikita po na natin sila nanay, sila ate, mga tour guide din po dito sa Batad. Ayan, morning po. Ayan. So mga ilan sa mga turista na nandito rin sa Batad Rice Terraces. Grabe yung ganda. Ganyan yung nag-aantay sa inyong tanawin sa taas ng Batad Rice Terraces. Ayan. So sila kuya, mga turista rin po. Galing po kayo saan? Sa Cambulo po. Cambulo. Saan po yun? Sa Cordillera din? Mandaluyong po. Mandaluyong. So galing, parehas pala tayong galing Maynila. Yes po. First day nyo po dito? Ngayon, kailan ba na? 5 pang 5th na to. So marami na kayo napuntahan. Okay. Okay, mukhang matagal-tagal pa kayo dito sa Cordillera. What's up? Ayan. For today's video. Ayan. Galing daw po sila sa Mandaluyong. So halos magkakalapit lang tayo. Galing din po akong Maynila. Sa Binangonan, Rizal nga lang. Ayan. So dumadayo talaga kami dito kasi sa sobrang ganda talaga ng mga mapupuntahan dito sa Cordillera region. Nag-uumpisa ang pagtatanim ng palay sa Batad sa mga uling linggo sa buwan ng Nobyembre at kadalasan nag-uumpisang yumabong sa buwan ng Marso hanggang Mayo. Ito ang mga buwan kung saan makikita ang lunti ang kulay ng palayan at ang ideal na panahon para ito bisitahin. Nag-uumpisa naman ang pangilan-ngilang pag-aani nito mula sa buwan ng Mayo at magtatagal hanggang Hunyo. Ang makapigilingang ganda ng amphitheater or hugis stadium na hagdan-hagdang palayan ng Batad ang isa sa pangunahing katangian nito na siyang pumupukaw sa atensyon ng mga turistang tumutungo dito. Mataas at malawak na naliligiran ng mga kabundukan at ang klima dito ay palagi ang may kalamigan. Ilan sa mga katangian na siyang dahilan kung bakit ito dinarayo. So, pwede kayong bumili dito ng mga maiinom, soft drinks, tubig. May mga prutas din dito. So, mga 9:30 po ng umaga, nag-uumpisa na po dumating yung mga turista dito. So, may kapwa tayo Pinoy dito. Morning. So, marami rin. Mga kapwa natin Pinoy, then meron din mga Korean dito. So, ito pong nakikita natin ngayon, ito po yung tinatawag nilang rice guardian o sa lokal na tawag, ito po yung bulol. So yan po yung tagapagbantay dito sa Batad Rice Terraces. So gawa po ito sa fern tree. So gawa po yan sa kahoy. Pero sa paglipas ng panahon,
akala mo tila gawa sa bato, pero gawa po yan sa kahoy. Sa katawan po ng puno ng fern. So normal nyo po makikita yan as souvenir sa iba't ibang mga homestay dito, mga tindahan. Pwede po kayong bumili nung ganyang itsura ng miniature, kumbaga. Welcome to Batad Rice Terraces! Grabe yung ganda! Ayan. Nandito tayo sa halos kalagitnaan ng Batad Rice Terraces. So, kitang-kita yung malawak na hagdang-hagdang palayan na sinasabing 2,000 years old. So, mula kaninunuan ng mga residente ngayon dito, sila po yung nagpamana ng Batad Rice Terraces nito. So napakaganda. Grabe yung ganda dito. Lalo na sa personal. Napakaganda niya. So sila mga pabalik na. Galing ng Tapia Falls. Yeah. Good morning po. Morning. Mga taga saan po kayo, sir? Manila. Manila, pare-parehas tayo. Galing Rizal. Ingat po. Dito po sa Tapia Falls, bago po kayo bumaba dun sa pinaka waterfalls, meron naman po ditong kumbaga pahingahan. Meron po ditong waiting shed na may tuturing. Then meron din pong nagbebenta ng mga snacks like burger, mineral water, soft drinks, ganyan, pati kape meron din. Yan po yan sa bandang kaliwa. Ito po yun. So mula umaga hanggang hapon, mga alas 3 hanggang alas 4, bukas po yung tindahan na to kung saan kayo pwedeng bumili ng mga pangangailangan ninyo. Napakalamig ng tubig ng Tapia Falls na siguradong sino man ay hindi magtatagal sa pagbababad dito. Grabe yung lamig ng tubig. Sakit sa paa. Alam niyo yung tubig na galing sa freezer? Yung napakalamig na may yellow. Ganun siya kalamig. May kalakasan ng bagsak ng tubig maging ang agos ng Tapia Falls. Kaya pinag-iingat ang lahat. Mayroon ng mga naitalang biktima ng mga pagkalunod dito. Binisita din natin ang mga kauna-unahang kabahayan sa Batad na matatagpuan sa pinakasentrong bahagi nito kung saan nakilala naman natin si Nanay Benita, ang huli sa mga miyembro ng komunidad na naghahabi ng mga tradisyonal at makukulay na tapis, kumot, tuwalya at marami pang iba na mabusisi at pinaglaanan ng mahabang oras upang ito ay mayari. Ayan, so ito yung ginagawa po ni Nanay, ukluk, yung tawag dito. Medyo mahirap lang pong bigkasin kasi salita siyang Ipugaw. Chinese. So, mahirap ulit-ulitin. Pero sa salita natin sa Tagalog, parang sombrero. Pag mapapadpad po kayo dito sa Batad, hanapin niyo po si Nanay Benita. Siya po yung natitirang at nag-iisang gumagawa po dito ng mga tapis, ng G-string, blanket. Ayan po, yung binidyoan po natin kanina. Ayan. So ayan, bibilin po natin to kasi mukhang bagay naman po yata sa akin. Ayan. Ayan, thank you po. Ito naman yung mga sample ng traditional house dito. So gawa sa nipa yan. Tapos ito parang bench, pahingahan. Then yung pinakaloob niyan, yan po, parang kala mo attic. Pero yan na po yung pinaka-bed nila sa loob. Tay, magandang hapon po, tay. Ayan. So, sabi ni Ate Len, after ng 3 to 4 days, babalik ta rin po yun. Ganyan siya. Ayan siya. Ganyan yung itsura niya. Nakukuha lang kahapon daw eh. Kakaani lang po daw nito kahapon. Tapos ayan, patutuyuin na naman po yung side na yan. Mga 3 hanggang 4 na araw. Hanggang maging ganito siya. After po niyan na mapatayo na lahat, Ganyan siya. pwede na po siyang bayuhin, ganon.
Okay. So, yan po yung itsura niya kapag bagong ani. Kasi sanay po tayo na nakikita lang natin na bigas na mismo, yung kulay puti, isasaing na lang natin. So, dito sa Batad, makikita nyo ng personal kung ano pong itsura niya. So, ito naman po yung traditional house po dito. Sisilipin po natin kung ano po yung loob. So, pwede rin po magstay dito. Alamin natin kay tatay mamaya kung magkano siya. Ayan. 800. Ayan. Yan yung itsura niya sa loob. Yung mga gilid, yun yung lagayan ng mga kung ano-ano mang kasangkapan or gamit. Then yung pinakagitna, ito naman po yata yung mismong higaan. Diyan ipapatong yung foam o yung banig. Diyan na po yun. Then sa bandang taas, hindi po tayo sigurado kung ano po yun. Pero nakikita ko po doon sa taas, may mga palay. Yun yung palay. Baka dito po iniimbak yung mga palay para kung sakaling tag-ulan na, kailangan na po nilang kuhanin yung na-imbak nila ng mga palay, kukuhanin na lang po dito. Ganun po siya. Saka yung mga usok kapag nagsaing ka, yung usok niya maiinitan sa taas. Sa taas, so nakakatulong din po pala yun. Ayan. So, 800 daw po yung overnight na bayad po sa ganitong traditional house. Ayan. Kung gusto nyo pong maranasan yan, dito po sa Batad, meron po sila dito. Marami po niyan dito. Nagkaroon din tayo ng pagkakataon na makausap si Mang Ramon, ang isa sa mga natitirang elders o miyembro ng komunidad na nagsusulong sa pagpreserba ng kultura at tradisyon ng Batad. Siya din na nagmamay-ari ng Ramon Native Homestay dito na binabalik-balikan ng mga turista, mapalokal man o banyaga. Sa ating pag-iikot at pakikipag-usap sa mga lokal ng Batad ay nalaman natin ang ilan sa mga suliranin nila. Gaya na lamang ng pinsalang na idudulot ng pagguho ng ilang bahagi ng palayan dulot ng lindol. Makikita ang ilang bahagi nito na gumuho ang stone wall o hangaligi ng mga palayan na nakasisira sa magandang tanawin. Hindi rin ito agad na isa sa ayos dahil kinakailangan din ng panahon at salapi para ito maipaayos at inaasahan din nila ang tulong mula sa lokal na pamahalaan. So dito po tayo nagstay sa Batad Viewpoint Guest House. And meron na rin po sila ditong restaurant at mga binibenta, mga souvenirs. Yan po. Yan, mga snacks, inumin, soft drinks. Dito po yan. Yan. Ang kagandahan po dito, yung magandang view ng Batad Rice Terraces sa bandang unahan lang. So paggising nyo sa umaga, makikita nyo yung napakagandang tanawin na ito. So sa 2 araw po nating stay dito sa Batad Viewpoint, nakasama po natin yung may-ari po dito ng guest house, sila Ma'am Grace, Collie, at si Nanay. Emma. Ayan. Igorot. Taga Marikina. Natural na igorot. Taga Batad. Taga Batad. Mga tubong Batad sila dito. So, sa mga araw na nagstay tayo dito, parang itinuring tayong pamilya nila. Kasi sumabay tayo sa pagkain. At araw-araw nagkikwentuhan ng mga buhay-buhay at istorya nila dito sa Batad. Yan. So, yung mga pagkain naman po, ito po yung listahan ng mga pagkain na pwede ninyong orderin dito. And ito naman po yung mga pictures ng mga ilang guests din na nag-book or nag-stay dito. Yan. Ngayong araw po, mag-check out na po tayo dito sa Batad Viewpoint at pupunta naman po tayo sa Mayoyaw, kung saan iikutin natin yung mga tourist destinations doon. So kung mapupunta po kayo dito sa Batad, Rice Terraces, at naghahanap po kayo ng homestay na pwede nyong tuluyan, check nyo po itong Batad Viewpoint Guest House.
Matapos ang ating pagbisita sa Batad ay tumungo naman tayo sa Bangaan Rice Terraces na siya din kabilang sa UNESCO World Heritage Site na matatagpuan naman sa Barangay Bangaan dito pa din sa bayan ng Banawe. Maituturing naman na mas mandali itong puntahan dahil sa mas mababang lokasyon nito. Ang Batad Rice Terraces at Bangaan Rice Terraces ay mga likas na yaman na nararapat lamang na patuloy na pagyamanin at ipreserba upang mga susunod na henerasyon ay masilayan nito. Mga lugar na isang malinaw na ebidensya sa mayamang kultura at tradisyon ng ating mga ninuno na maipagmamalaki natin sa buong mundo. Salamat po sa inyong panonood sa unang episode ng ating Ifugao Travel Series. Thank you and see you on our next video.